A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma thabbitna waj'al lana hadiyan mahdiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madalas na itinuturo sa atin ng ating mga mahal na ustad kung ano yung mga nakaka-invalidate ng ating wudu, nakaka-invalidate ng ating salah, nakaka-invalidate ng ating mga pag-aayuno. At hindi na nabibigyan ng pansin at hindi nabibigyan ng pagpapahalaga, nakakalungkot yung mga bagay na nakaka-invalidate ng ating pagiging Muslim. Hindi maaari o maaring nakaligtaan ng ating mga mahal na ustad na dapat ito ang unahin na ituro dahil baliwala ang iyong pagsasala, ang iyong pag-aayuno, ang iyong mga zakat, ang iyong mga sadaka, ang iyong mga hajj kung na-invalidate naman ang iyong pagiging Muslim. Lahat yun ay baliwala. So dapat pala, ito dapat ang ating unahin na pag-aralan at bigyan ng pagpapahalaga. Kaya ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga uri ng kufur. May dalawang uri ng kufur, kaya tawag natin kufur al-asghar at kufur al-akbar. Kufur al-asghar, ito ay kufur na hindi niya mailalabas yung Muslim sa Islam. Kagaya halimbawa ng anong uri ng kasalanan, yung pag-aaway ng dalawang Muslim. Nagtalo yung dalawang Muslim, nag-aaway yung dalawang Muslim. Ito ay maliit na uri ng kufur pero hindi siya lalabas sa Islam. Ito ay nababanggit sa Suratul Hujurat na binanggit pa rin sila ng Allah na mu'min. Hindi siya lalabas sa Islam, hindi magiging malaking kufur ito not unless kung yung Muslim ay hindi siya maniniwala na halal ang pumatay ng Muslim. Pag sinabi niyang halal ng pumatay ng Muslim, doon lang naging kufur al-akbar at lalabas siya sa Islam sa kanyang paniniwala. Pero kung nag-away lang sila dahil sa mga bagay-bagay, kufur na maliit as al-asghar. Isa pang uri ng kufur, yung tinatawag natin na kufur an-ni'mah. Kufur an-ni'mah na hindi isang uri ng Muslim na hindi siya mapagpasalamat sa ni'mah ng Allah. Marami siyang reklamo sa mga dumadating sa kanyang rizki o biyaya, hindi siya kontento. So, iyon ay isang uri ng kufur. Nasabi ng Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bilangin mo man ang biyaya ko sa iyo, hindi mo kayang bilangin. Hindi siya mapagpasalamat sa biyaya ng Allah. Isang uri ng kufur. Pero maliit na kufur, pero dapat pa rin nating iwasan. Pero ang tatalakayin natin ngayon ay malaking uri ng kufur. Kufur al-akbar. Kufur al-akbar na ilalabas ang isang Muslim sa Islam. Ma-invalidate ang kanyang pagiging Muslim. Kahit paggaano siya kaalam, kahit gaano pa siya kahusay sala, magda'wa, or anuman mga gawain ang ginagawa niyang ibada sa Islam, pero pag ginawa niya itong mga kufur na ito, o alinman sa isa-isa man lang dito sa mga babanggitin nating uri ng kufur, subhanallah, lalabas siya sa Islam at mababaliwala yung kanyang mga ibada. Nakakatakot. Kaya bigyan natin ng pansin. Una, kufur al-inkar. Kufur al-inkar ito ay kufur sa pamagitan ng denial, pagdi-deny mo sa mga bagay na napakalinaw naman. Kagaya halimbawa ng mga atheist, ang ginagawa ng mga atheist ay kufur al-inkar. Dinideny nila ang existence ng Allah. Hindi sila naniniwala na may Allah, kagaya ng paniniwala ni Parao, kaya siya nagpagawa ng isang napakalaking pyramid kasi gusto niyang marating yung langit at sisilipin niya kung talagang meron bang Allah. At kaya itinuturo niya sa kaum niya na siya ang Diyos at siya ang dapat sambahin dahil walang Allah. Hindi siya naniniwala. So, ang ginawa ni Parao ay kufur al-inkar. Sa panahon naman ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, ang mga Muslim ay gumawa, ilan sa mga Muslim sa panahon niya, nung nagwafat ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gumawa din sila ng kufur al-inkar. Kaya nagkaroon ng Ghazwatul Yamama. Ang gazwa na yun, ang kalaban ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ay mga Muslim na nagsasala. Nagsasala sila, gumaganap sila sa Islam, pero inubos sila ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Iba't ibang uri ang pagpatay. Nung binasa ko ang pangyayari na yon, pinatay ni Abu Bakar sa pamagitan ng pagbinitay niya, pinugutan niya ng ulo, at sinunog niya yung iba. Wala siyang itinira, lahat yun ay inubos niya, lahat yun ay nagsasala. Pero ano ang kasalanan nila? Dahil lang sa zakat. Hindi sila naniwala at idininay na nila ang zakat. Na hindi na sila magbibigay ng zakat kay Abu Bakar, dahil naniwala sila na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang sila magbibigay ng zakat. So kufur al-inkar ang ginawa nila. Hindi nagdalawang isip si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu na ubusin sila at walang itinira. Dahil kung may ititira siya, yung akida na yun na hindi na haligi ang hindi na rukun ang zakat, na ikakalat niya, ituturo niya sa iba na inubos talaga sila ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Nagkaroon ng Ghazwatul Yamama. Napakadaming namatay na yun sa gazwa na yun. At lahat yun ay mga nagsasala. Inkar ang ginawa nila, kufur al-inkar. Isa pang halimbawa, kapag gumawa ng kufur al-inkar,
yung isang Muslim na hindi naniwala sa qadar, kapag once na hindi siya naniwala sa qadar, sabi niya, ang qadar ng tao, ang qadar ay gawa lang ng tao. Halimbawa, ganun ang salita niya, ang qadar lang ay gawa lang yan ng tao, at hindi siya naniniwala na ito'y galing sa Allah, na ito ay isang uri ng kufur, al-inkar. Hindi siya naniniwala sa qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, ang qadar, ang gumagawa ng qadar, ikaw lang. So hindi yun tamang paniniwala, at ito ay isang uri ng kufur. Lalabas siya sa Islam. Pangalawa, tinatawag natin na kufur asyak. Kufur asyak, kufur sa pamamagitan ng pag-aalinlangan or doubt. Itong kufur na ito ay nasa loob ng puso, hindi mo ito makikita. Hindi ito lantad na makikita sa mga Muslim. Halimbawa, anong halimbawa niya? Halimbawa, isang Muslim na nagsasala siya, lahat ng gawain sa Islam ginagawa niya, pero sa loob-loob ng puso niya, nag-aalinlangan siya sa Quran. Sa loob-loob sa puso niya, nag-aalinlangan siya sa Yawmal Qiyamah. May duda siya na talaga bang may impyerno, may paraiso, may buhay ba talaga sa barzak. So yun ay nasa puso niya. Ito'y shock sa puso niya, doubt sa puso niya. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu, wala silang shock, wala silang duda sa kanilang mga puso. Yun ang tunay na mga mananampalataya. So ito ay kufur, na kapag ang isang Muslim ay may ganitong pakiramdam sa kanyang puso na may duda sa alinman na bagay o alimang aral sa Islam, ay siya ay nakagawa ng kufur, at maaari siyang lumabas sa Islam, at maaari hindi tanggapin ng Allah ang kanyang mga ibada, at hindi siya magiging Muslim sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang halimbawa nga dito ni Sheikh Abdullah Faisal, siya yung nagsulat ng libro na ito. Ito ay 15 Shades of Kufur na na-publish ito last November 2014. Ang hinalimbawa niya nga dito, sabi niya, isang lalaki, isang Muslim na umiinom ng alak, nagzizina, nagsusugal, marami siyang mga ginagawang kasalanan. Siya ay isang fasik, pero siya ay isang Muslim. Siya ay isang fasik, makasalanang Muslim dahil sa hina ng kanyang iman, pero siya ay isang Muslim, walang duda na siya ay isang Muslim. Pero isang Muslim na nagsasala, lahat na ginagawa niya, pero may shock sa puso niya, merong doubt sa puso niya, siya ay nakagawa ng kufur al-akbar, at siya ay lalabas sa Islam dahil kahit pa nagsasala siya pero may duda siya, totoo ba talagang may anghel? Totoo ba talaga na ganito? So, mas mainam pa yung Muslim na fasik, kasi fasik lang siya pero wala siyang duda sa Islam, kaysa doon sa isang Muslim na may duda siya, kahit isa lang. Hindi siya naniniwala halimbawa na mayroong sirat, hindi siya naniniwala halimbawa na mayroon si malakal maut. Halimbawa, may malakal maut, alinman lang sa aral ng Islam. So yan isang uri ng kufur na dapat wala tayong duda at gawin nating malinaw. Kaya mag-aral para magkaroon tayo ng yakin. Pangatlo, may tawag natin na kufur al-i'rad. Kufur al-i'rad, ito ay rejection. Ano ang halimbawa niya? Isang Muslim na binaliwala niya na ang Islam. Nireject niya na ang Islam. Ibig sabihin, isang Muslim na hindi na mahalaga sa kanya ang sala, hindi na mahalaga sa kanya ang mga bagay-bagay sa Islam. Wala na siyang pakialam sa Islam, na ito ay kufur al-i'rad. Ang halimbawa dito ay isang Muslim na nawalan ng interes na mag-aral sa Islam. Kapag Muslim na walang interes mag-aral sa Islam, na siya ay nakagawa ng malaking kufur, lumabas siya sa Islam, nawala ang kanyang pagiging Muslim. Halimbawa, isang Muslim, born Muslim, ilang taon na siyang Muslim, balik Islam halimbawa na ilang taon na siyang Muslim, hindi naman siya marunong mag-al-Fatiha, hindi siya marunong magsala, hindi niya sa ulado kahit ang tashahud, hindi siya marunong mag-adan. Na ibig sabihin, kahit ilang taon na siya, 10 taon na lumipas, wala siyang pakialam sa Islam. Totoo, hindi niya mahal ang Islam, at totoong wala siyang pakialam sa Islam. Musliman lamang siya, umaaring anak lang siya ng mga magulang na Muslim, pero siya ay hindi na Muslim dahil wala siyang interes sa Islam. So ito yung kufur al-i'rad. Nireject niya na at tumalikod na siya sa Islam. Ang kasunod naman ay tinatawag na kufur al-istikbar. Kufur al-istikbar, kufur sa pamagitan ng kibir. Dito ko lang nalaman din na ang kibir pala ay nakakakufur. Kaya pala, sabi ko, bakit si Iblis, la'anatullahi alayhi, hindi naman siya nag-shirk, pero bakit siya naging kafir? Isa palang dahilan ay kufur al-istikbar. Siya ay nagkaroon ng kibir. Na yung kibir na yun, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yung kibir na yun ay naging sanhi na hindi niya na tinanggap ang hak, at tingin niya sa sarili niya, siya na ang pinakamainam sa lahat. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir. Wala makakapasok sa paraiso na tao na mayroong katiting na kibir sa kanyang puso. Ganito pala kadelikado ang kibir.
Si Iblis la'natullahi alayhi, inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala magpatira pa, hindi niya sinunod ang Allah. Dahil sa sobrang laki ng kibir niya, sabi niya, ba't ako susunod? Sabi niya, galing siya sa tin. Sabi niya, nilikha mo siya sa tin at ako'y minnar. Nilikha mo ako galing sa apoy. Bakit ako susunod? Mas mataas ako sa kanya. So, bakit ako magpapatira pa? So, dahil doon sa kibir na yun, na naging kafir siya. Ang tawag doon ay kibir. Ang tawag doon ay kufur al-istikbar. So, ibig sabihin, isang uri ng kibir na naging sanhi ng hindi mo pagsunod sa Allah ay isang uri ng kufur. Nakakakafir. Ibig sabihin na lumalabas siya sa Islam kapag ganito ang nararamdaman ng isang tao. Kibir na hindi mo na tinatanggap ang hak, hindi mo na tinatanggap ang mga aya at mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa tingin mo sarili mo na ikaw ang tama, ikaw ang magaling. So ito'y napakadelikado. Kasunod, na tinatawag nating kufur al-istihlal. Kufur al-istihlal, kufur sa pamagitan ng ginagawa mong halal ang mga bagay na ginawang haram ng Allah, or vice versa, ginawa mong haram ang mga bagay na ginagawang halal ng Allah subhanahu wa ta'ala. La tuharrimu ma ahallallahu lak, sabi ng Allah, wag mong gawing haram ang mga bagay na ginawa kong halal. At kung sino man tao na ginagawa niyang halal ang mga bagay na haram, nagle-legislate na siya. Ginagawa niya ng Diyos ang sarili niya, gumagawa na siya ng sarili niyang batas maliban sa batas ng Allah. Mas nasusunod na ang kanyang kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya halimbawa ng isang Muslim, nagiinom siya ng alak, hindi siya magiging kafir. Pag nag-inom siya ng alak, hindi siya kafir, makasalan ng Muslim lang siya. Pero kapag kasinabi niyang ang alak ay halal, na doon siya naging kafir dahil ginawa niyang halal ang ginawang haram ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, isang Muslim, sabi ng Allah na ito ang dapat niyong gawin. Halimbawa, ang Allah ay nag-utos ng kital. Inutos ng Allah ang kital na ginawa mo namang haram ang kital. Inutos ng Allah ang makipaglaban at makipagpatayan at patayin ng mga kufar na ipinagbawal mo namang patayin ang mga kufar. Na subhanallah, ito'y kufur al-istihlal. Napakadelikado. Nag-legislate ka na, pinagbawal mo ang mga ipinag-utos ng Allah. At ginawa mong halal, tingnan mo ha, ginawa mong halal ang mga ginawang haram ng Allah. Ang sabi ng isang Muslim, pwede na tayong bumoto, pwede tayong sumuporta sa eleksyon, pwede tayong sumuporta sa mga politiko, pwede tayong makipagtulungan sa mga kufar, pwede tayong pumasok sa pamahalaan o pamumuno o manungkulan sa ilalim ng takot. Ginawa mong halal ang ginawang haram ng Allah, at ginawa mong haram naman, nasabi ng Allah makipaglabang kayo sa kanila, ginawa mong haram, pinagbawal mo naman ito. So ito ang tawag sa kanya ay kufur al-istihlal. Kasunod ay tinatawag na kufur an-nifaq. Kufur an-nifaq, so, ito'y nifaq sa puso, ito'y pagiging munafiq. Pero dalawang uri ang nifaq. Nifaq al-amali at nifaq al-i'tiqadi. Al-amali, maaring hindi siya lumabas sa Islam. Ito yung nakikita natin sa kanya na yung sa hadith na ang sifat niya ay pagka nagsasalita siya ay nagsisinungaling, at kapag pinagkatiwalaan mo hindi siya mapagkakatiwalaan, at kapag siya ay nangako na siya ay sumisira sa kanyang pangako. At sa isang hadith pa, pang-apat, na kapag siya ay nakipag-away ay nag-a-act siya ng kakaiba na parang hindi siya Muslim kapag siya ay nakipag-away, para siyang kafir kumbaga. So yun ay nifaq al-amali. Ang i'tiqadi, ito ay sa pamagitan ng kanyang, ito yung kufur na malaki. Al-i'tiqadi. Halimbawa, nag-Muslim siya dahil gusto niya lang makabenepisyo sa Islam. May isang Muslim na mayaman na gusto niyang pumasok doon ng trabaho, tapos bigla siyang nag-Muslim para makapasok sa trabaho. So yung kanyang pag-Muslim ay peke. Yun ay kufur. Kufur an-nifaq. Halimbawa, nag-Muslim siya kasi gusto niya lang makatanggap ng pera galing sa Baitul Mal ng mga Muslim. Or nag-Muslim siya dahil gusto niya lang pakasalan yung babaeng Muslim na alam niya kapag hindi siya nagsyahada, na hindi niya mapapakasalan. So magsasyahada siya ng peking syahada. O di kaya siya ay nag-Muslim para maging asset, maging spy sa loob ng kamusliman. So yun ay kufur an-nifaq. So yun ay lalabas siya sa Islam, hindi siya magiging ganap at tunay na Muslim. Kasunod, pang-pito, natawag natin kufur al-istihza. Kufur al-istihza, marami ding nakakagawa na ito na hindi nila namamalayan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul abillah wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un. Sabi niya, ang Allah ba, ang aya ko at ang Rasul ba ang inyong ginagawang katatawanan? La ta'tadhiru, sabi ng Allah, wag na kayong magdahilan. Qad kafartum ba'da imanikum.
kayo ay naging kafir na pagkatapos nyo mag-Muslim. Kasi sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang nag-Muslim doon. Nung sila ay nasa gazwa, tumayo yun, nagpapatawa siya. At ginawa niyang katatawanan ang mga sahaba at maging ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, malalaki ang tiyan, at saka kapag sa gazwa ay grabe kung tumakbo, mga duwag. So, ginawa niyang katatawanan. Kaya bumaba yung ganong aya. Ganito ka-sensitibo ito. Ang sabi pa nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang aya na huwag kayong ang pag-upo sa mga taong nagmamak sa religion ng Allah, sa relihiyon ng Allah sa Islam. Nagmamak, nagbibiro, huwag kayong umupo kasama nila. Kahit ang pag-upo ay kufur doon. Ang pag-upo, nakikinig ka kahit hindi ikaw yung gumagawa ng biro o pagpapatawa tungkol sa Islam, hindi ikaw gumagawa nun. Kahit nandun ka lang sa grupo na yun at nakaupo ka lang, ay kasama ka doon sa kufur na ginagawa nila. Kaya sabi na umalis ka doon sa pag-upo lang. Ganun siya kasensitibo. Kahit nga lang biruin mo ang kahit sino man sa mga sahaba, gawin mo katatawanan, o di kaya sino man sa mga anghel ay gawin mo katatawanan, o di kaya halimbawa kahit nga lang yung mga akhawat natin na sila ay nakanikab, na naglalakad sila sa kalsada at sabihin mo gawin mo katatawanan, nandyan na ang mga ninja, ito ay kufur sa Islam, napakalaking kufur. Lalabas ka sa Islam dahil yan lahat ay utos ng Allah at yan ay kasama sa relihiyon ng Allah na hindi mo po pwedeng gawing biro katatawanan. Either pabiro or sinadya na hindi mo pwedeng sabihin yun. Ngayon, kasunod, ang tinatawag nating kufur al-isyan. Kufur sa pamamagitan ng pag-disobey. Kufur in disobedience. Ang pagtanggi. Halimbawa, kagaya ng ginawa ni Iblis la'anatullahi alayhi, direkta siyang tumanggi sa Allah. Sabi ng Allah, magpatira pa kay Adan. Direkta siyang tumanggi, sabi niya, hindi ako magpapatira pa. Ito ay direct na pagtanggi. Kufur al-isyan. Nagiging kafir pala ang isang Muslim kapag hindi niya ginawa ang utos ng Allah. Halimbawa, sabi ng Allah, magsala ka. Sabi mo, ayoko. Mag-ayuno ka, sabi mo, ayoko. Direktang pagtanggi sa Allah. Yung lahat ng ginawang wajib ng Allah na hindi mo ginawa, direktang ayaw mo. Kagaya halimbawa na, kutiba alaykumul qital, direktang ayaw mo. Kaya pala ang sabi ni Ibn al-Qayyim, riddatu anid din. Tarkul jihad, bi'anwa'ihi, riddatun anid din. Ang pagtalikod mo sa jihad. Utos ng Allah ang jihad. Wajib sa'yo. Sabi Ibn al-Qayyim, riddatun anid din, ridda. Ito ay pagtalikod sa din. Kaya pala, dahil merong tinatawag na kufur al-isyan. Kufur sa pamagitan ng pagtanggi. Nang hindi mo pagsunod sa Allah. Direkta ka hindi sumunod sa Allah. Ayoko. Na ito yung uri ng kufur na delikado. Isa pa, tinatawag na pangsyam, tinatawag nating kufur at takdhib. Kufur sa pamagitan ng pagsisinungaling tungkol sa Allah at sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maggawa-gawa ka ng kwento tungkol sa Allah na wala naman ito sa Quran at sa hadith. Maggawa-gawa ka ng kwento tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na sabi niya, sino mang tao nagsabi ng bagay na hindi ko naman sinabi, siya ay naghanda o ihanda sa kanya ang upuan sa impyerno. Upuan sa impyerno, ang paliwanag ng mga ating mga scholar ay pang walang hanggan dahil ito'y napakalaking kufur, kufur al-akbar, na magsalita ka ng bagay na hindi naman sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magturo ka ng bagay sa Islam na hindi naman itinuro pala talaga ng Islam. Halimbawa, kagaya ng mga nababalitaan nating subhanallah, ano ba ang nangyari sa mga masyayakh na ito, nasabi nila, mayroong nagfatwa, ito sa Makkah, lumabas ito, naging trending ito sa Facebook ng last year, ang sabi doon, nagfatwa ang isang sheikh sa Makkah na halal na ang music. Halal na ang music. Ito ay pagsisinungaling. Hindi sinabi ng Allah na halal ang music, hindi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na halal ang music, pero ikaw mismo ang nagsabi na sinabi mo na pinahintulot na ng Allah, pinahintulot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang music. So ito ay pagsisinungaling laban sa Allah at saka laban sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, na ito ay napakalaking kufur. Ikaw ay lalabas sa Islam kapag nagsinungaling. At mga halimbawa pa dito sa mga taong ito, yung mga gumagamit ng mga maudu, mahilig sila gumamit ng maudu na hadith. Kagaya ng mga Shia, gumagamit sila ng mga fabricated na mga hadith, gawa-gawang mga hadith. So sila ay lumabas sa Islam, dinadahya nila ang Islam, nagsisinungaling sila dahil sa kanilang mga personal na interest. Kagaya halimbawa ng mga imam nila na sila na ang nagiging hadith, source ng hadith nila. So ito ay kufur. Iwasan natin itong pagsisinungaling sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano talaga ang turo ng Islam, yun ang turo ng Islam, yun ang aral sa Islam. Although makulong ka man, marami ng sheikh, marami ng mga mashallah, mga scholar natin, mas pinili nila ang kulungan kaysa sa magsinungaling sa Allah at sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayahin natin sila. Matakot tayo sa Allah, huwag tayo matakot sa mga kufar, insyaAllah. Pang-10, kufur al-istibdal. Kufur al-istibdal, ito ay
pagpili or paglapit sa man-made law at binaliwala mo ang Sharia law. Isang uri ng gawain na mas preferable para sa iyo yung man-made law kaysa sa Sharia law. Ang tawag dito ay kufur at tahakum sa isang katawagan niya. Kufur siya sa pamamagitan ng paghuhukom. Yung dalil nga na waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Lumapit ka sa ibang hukuman, lumapit ka sa ibang pagbabatas, samantalang meron namang Sharia. Andito ang Quran, andito ang hadith, ba't hindi ka sumangguni sa sunna ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, sabi ni Sheikh Abdullah Faisal, nagiging jais lang nagiging jais lang ang paglapit sa hukuman, halimbawa, kung no choice ka na. Nandun ka na, halimbawa, hindi mo naman ginusto pero nandun ka na, so wala ka na magagawa, pwede kang lumaban. Hukuman, pwede kang lumaban, pero not relying sa anumang magiging hukom. Lumabang ka lang para lang makaligtas ka, pero hindi mo yung ginusto. Nandun ka na eh. Pangalawa, kung no choice ka at wala talagang walang dawlatul Islamiyya na nagpapatupad ng Sharia, no choice ka, so jais yun. Pero ngayon na dumating ang khilafa, subhanallah, tumayo na ang khilafa at may dawlatul Islamiyya na tayo at may mga pinili ng mga wilayat sa buong mundo, wala ka ng choice at hindi ka allowed na lumapit sa hukuman ng mga tagut, hukuman ng mga kufar, dahil meron na tayong khalifa. Ang ginagawa ngayon, para sa kaalaman ng lahat, ang khalifa ay pumili ng mga wilaya sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pwede kang lumapit doon sa mga napiling wilaya, maghihijra ka doon, at para malayo ka doon sa batas ng kufar. At kung may problema ka isang guni mo, ipapadala ng wilaya. Halimbawa dito sa Pilipinas, yung wilaya natin, ipapadala nila yung ating problema doon sa dawla, sa khalifa, at ibabalik naman ng khalifa yung kanilang sagot, ang kanilang hukom. So ganito na ang sistema ngayon. Hindi yung lalapit ka pa sa hukuman at ito'y kufur. Kufur al-istibdal. Sayang ang pagiging ustad, sayang ang pagiging sheikh, sayang ang pagiging imam mo kung dahil lang sa bagay na ito ay magiging kafir ka. Ito'y kufur al-akbar. Subhanallah. At isa pang uri ng kufur ay tinatawag natin na kufur al-wala. Kufur al-wala, ito ay kufur ng pamamagitan ng pakikipagtulungan, pakikipag-alyansa sa mga kufar, lalo at laban sa iyong mga kapatid na mga Muslim. Gaya ng nangyayari ngayon sa panahon natin. Laban sa Dawlatul Islamiyya, laban sa mga Junudul Khilafa, laban sa mga mujahidin. Maraming Muslim ngayon ang nakikipagtulungan, subhanallah. Nakikipagtulungan sila sa mga kufar. Ang kufur al-wala, kahit kaunting impormasyon lang, lumapit ka sa mga kufar. Nagbigay ka ng kaunting impormasyon na ikinapahamak ng mga mujahidin ay kufur al-wala. Ikaw ay naging murtad. Ikaw ay naging kakampi ng kalaban ng Allah. Ikay nakipag-awliya. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum, sabi ng Allah sa Quran, na kung sino man ang makipag-awliya sa kanila ay kagaya sa kanilang mga kafir. Kafir ka na, tinakfir ka na ng Allah. At napakadaming Muslim ngayon, subhanallah. Ang ginagawa nila, dahil sa takot nila na pumunta sila sa CIDG, sa mga pulis, sa mga sundalo, nagbigay sila ng impormasyon, ganito ang pangalan niyan, ganito ang address niyan, ganito, ganyan. Siya pa ang nagsiwalat ng sekreto ng mga mujahidin. Anong nangyari? Maraming mujahidin ang napahamak, maraming na-torture, maraming na-salvage, maraming nakulong, subhanallah. Dahil sa ginawa niyang pagtulong at pakikipagtulungan sa mga kufar. Ito'y kufur al-wala. At ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtulu, sabi niya, kung sino man ang tumalikod at nagkufur sa din ko, sabi sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala, na faqtulu, sabi niya, patayin ninyo. Itong utos ng Allah. Sino man, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na gumawa na itong pagmumurtad, ay patayin ninyo. Bakit? Anong hikmah? Bakit kailangan siya patayin? Dahil pamamarisan siya ng marami pang Muslim. At kapag namatay siya, magiging halimbawa siya at titigil na yung ibang mga Muslim na nagbabalak na makipag-awliya sa kalaban ng Allah, laban sa mga mujahidin. Na ito yung hikmah. At ang sabi ng walay sa fatruko, sabi ni Sheikh Musab Az-Zarqawi, huwag niyo siyang hayaang mabuhay. Huwag niyo siyang hayaang mabuhay dahil sa ginawa niyang kufur. Una, dahil sa ginawa niyang kasalanan, at ang pangalawa, magiging virus siya, magiging dahilan siya kung bakit yung iba pang mga Muslim ay gagayahin yung kanyang ginawa. So kailangan siyang maputol at kailangan siyang mapatay. So ito yung kufur al-wala. Napakadelikado ng kufur na ito.
Magbigay ka lang ng kaunting impormasyon laban sa iyong mga kapatid na mga mujahidin, laban sa mga Muslim. Nagbigay ka ng impormasyon. Nakaligtas ka nga mula sa kamay ng mga kufar, pero ang iyong mga kapatid naman ang napahamak. Nakaligtas ka nga mula sa kamay ng mga kufar, pero hindi ka makakaligtas sa kaparusahan ng Allah, subhanallah. Ang kasunod ay tinatawag natin na kufur as-sihr. Kufur as-sihr. Kufur sa pamagitan ng black magic, halimbawa siher, anumang uri ng siher, halimbawa gayuma, either gayuma, pangkukulam, either ikaw yung gumagawa, ikaw mismo yung gumagawa ng siher, yan ay kufur, or ikaw yung nagpagawa, halimbawa lumapit ka, hindi ka naman marunong gumawa ng gayuma, pero ikaw yung nagpagawa ng gayuma, yan ay kufur. Or di kaya tinangkilik mo, sinuportahan mo, ipromote mo at naniwala ka doon. Lahat yun ay kufur. Magkakadugtong lahat yun kahit hindi pa ikaw ang gumagawa. Pero tinatangkilik mo. Mga magician, mga mangkukula, mga manghuhula. So ito yung isang uri ng kufur. Kahit hindi ikaw ang gumagawa. Pero tinatangkilik mo yung mga magician. Alam nyo ba ang had? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang had ng isang magician o nagsisihir ay hahatawi ng espada sa leeg. Pupugutan ng ulo. Yan ang had. Ganun kabigat. At ang paglapit lang sa manghuhula, paglapit lang sa albularyo ay kufur. Lumapit ka lang sa kanila dahil bakit? Naniwala ka sa kanila. Walang ibang may hawak ng al-ghaib sa susi ng mifta ng ghaib. Tanging Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illahu, sabi ng Allah. Walang iba na nakakaalam ng mga bagay na to kundi ako lang may kakayahan. So hindi tayo pwedeng maniwala at hindi tayo pwedeng tumangkilik sa iba't uring ng siher. Isama na natin dito yung mga anting-anding na may siher. So ito ay pinagbabawal sa Islam. Isa pang uri ng kufur, natawag nating kufur at tashbih. Kufur sa pamamagitan ng paniniwala na ang katangian ng tao ay kagaya ng katangian ng tao ay inihahambing mo sa Allah. Halimbawa, nang sinabi ng Allah na siya ay may paningin at may pandinig, inisip mo na ang mata ng Allah at pandinig ng Allah kagaya ng sa atin. Nung sinabi ng Allah na siya ay may kamay, inisip mo, niwala ka na ang Allah ay kagaya ng kamay mo na 5 daliri, ganun, at ang Allah ay may paa gaya ng paa mo. So ito ay kufur at tashbih sa paniniwala na ang katangian ng tao ay inilagay mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, which is never, kailanman hindi pwede mong ihambing ang Allah sa kanyang mga nilikha. At meron din tinatawag na kufur at tamthil, na yung katangian naman ng Allah inilagay mo sa tao. Gaya ng ginawa ng mga Shia, na ang katangian ng Allah, halimbawa naniwala ka na ang tao na to ay pinagmumulan ng rizki, ang tao na ito ay pinagmumulan ng biyaya, na samantalang sabi ng Allah, wa fis sama'i rizqukum, sa kanya nagmumula ang lahat ng rizki, pero naniwala ka sa taong ito na ito'y maswerte itong tao na to, maswerte itong bagay na ito, naniwala ka sa kanya mumula yun. Kagaya ng paniwala ng mga Shia na yung mga imam nila na may katangian or kakayahan, kagaya ng kakayahan ng Allah na nababasa yung kailan sila mamamatay at kontrolado nila kung kailan sila mamamatay. Kaya yung mga imam nila, yung mga ihi at tain ng imam nila ay banal sa kanila. Hinahalikan nila yung paa ng imam nila dahil iniisip nila yung attributes ng Allah ay nailagay doon sa kanilang mga imam. So parang somewhat kagaya ng paniniwala ng mga Christian na ang banal na espiritu daw ng Diyos ay pumunta kay Jesus. So ganun. Allahu Akbar. Ito ay kufur at tamthil. Hindi ito po pwede. Kailanman hindi pwedeng ihambing ang Allah sa tao at kailanman ang katangian ng Allah ay kanya lamang yun at walang may katangian ganun mula sa kanyang mga likha. At ang panghuli naman ay tinatawag nating kufur ar-ridda. Kufur sa pamagitan ng lantaran na pagtanggi mo na sa Islam. Halimbawa, sinabi mo na ayoko na maging Muslim, ayoko na ng Islam, kinamumuhian ko ang mga Muslim, ayoko ng Quran, ganun. Ayoko maniwala sa ganito. Lantad-lantaran na talaga ang iyong mga sinasabi ay pagtalikod na sa Islam. Ito ay tinatawag na kufur ar-ridda. At inshallah, tatalakayin natin sa susunod na pag-uusap yung Nawaqidul Islam naman ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bigyan natin ito ng pagpapahalaga, kapatid, dahil napakahalaga. Kung mahalaga sa iyo na matanggap ang iyong sala, mahalaga sa iyo matanggap sa iyong mga ibada, mag-ingat tayo na hindi tayo makagawa ng kufur dahil mababaliwala lahat ng ating mga pinaghirapan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.